Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, nagkaroon po ng campaign rally sa Philippine Arena, itong PDP laban, yung Duterte po. At nagsalita nga po dito si Madam Hanilet. At merong siyang pinatatamaang isang kandidato rito sa pagkasenador siguro, sa pagkasenador siguro, na tila parang manggagamit ang datingan. So ito yung naging reaksyon ni Banat Bay sa mga sinabi ni Madam Hanilet. So panoorin po natin. Sabi ko nga ako mas gusto ko pang maging kaibigan yung, alam niyo ho, may tindahan ho ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk, kesa dito sa mga plastic Tupperware. Sino kaya yun? Parang meron akong alam na plastic Tupperware. Mamaya tutukuin natin yan. So, mas gusto kong makausap yun, makihalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, sabi ko nga nandito pa siya sa, Pilipinas, sa Davao pa. Sabi ko, si Pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Yan. Alam mo, panalo yan. No? Sinabi daw niya kay Pangulong Duterte noon nasa Pilipinas pa si Pangulong Duterte noon. Si Pastor daw ay totoong kaibigan. Ako, I'm really, again, I'm not from KOJC. We have different kind of belief. Pero isa masasabi ko, I'm so blessed na nakakilala ko si Pastor. Ilang beses ko na po siyang nakausap, nadalaw. Iba ho. Alam mo, talagang nagulat talaga ako sa mga akusasyon sa kanya. Kasi pag nakausap mo siya at nakilala mo siya, talagang masasabi mo, ang labo naman ng mga akusasyon dito sa kanya. Ang labo talaga. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Yun. Totoo mong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun. Yun ang alam mo ba na ilang beses inoferan naku, ayoko na lang magsalita. Kasi hindi ko pinaalam. Ilang beses inalok, ng executive branch at saka ng legislative branch ang buong SMNI. Name your price. Basta ilaglag lang si Pangulong Duterte. Ganong katindi. So executive branch, alam naman natin kung sino ang namumuno ng executive branch, di ba? None other than the highest official of the land ng Pilipinas. Siya yung ulo ng executive branch. At ng legislative branch, ito po yung mga mambabatas. So sino ba yung namumuno ng mga mambabatas? Dalawa po yan. So mamili na lang kayo kung yung tambaluslos o yung waiter. So totoo kaya na inooperan itong si Pastor Kibuloy at ang SMNI para lang ilaglag si Pangulong Duterte. So base dito kay Banat Bay, mukhang totoo. Kasi siya mismo nandoon, di ba? Kung mukhang pera lang ito, kasi alam naman natin, di ba, may mga ganong akusasyon kay Pastor yan si Pastor, pera-pera yan. Kaya tingnan mo, yaman-yaman ng church niyan, ganyan. Kung talagang mukhang pera lang ito si Pastor, ito'y malaya, nagsasaya, nambababae. Hindi, di ba ho, isipin niyo mabuti yan You have all the power. Imagine mo lang yun pumayag ka doon sa dalawang nag-alok sa'yo at sinabing, sige ito yung presyo ko, bilyon. Di ba? Pwede na mag-retire si Pastor. Hindi niya na kailangan ituloy yung SMNI. Hindi niya na kailangan magsalita. Mamamasyal na lang yan at mambababae na lang yan. Kung yun ang kanyang talagang katauhan. Kasi yun ang binibintang sa kanya kung ano-ano ginagawa niya sa mga kababaihan, di ba? Kung ako yan. Hindi. Wag na tayo pag-usapan ako. Mantakin mo, bigyan ka na ng milyon. Bilyon na ibibigay sa'yo.
Hindi lang ho mga Ukrainian, Russia na makukuha mo dyan. Baka pati si... Ayaw ka na magsalita, Pero hindi ho tumanggap. Sabi ko, Nakulong na, hindi pa rin inilaglag si Pangulong Duterte. Ganong katindi ang mama na yan. PRD noon. So, yan ho, dyan nyo na ho makita kung anong klaseng tao yung bang hindi ka lang mabuti porket ano ka, yung na habang nasa baba ka pa. Makita mo yung totoong pag-uugali ng tao pagkat nandun na siya sa taas na. Nag-iiba ho ang ugali. Alam nyo ho, nung nanalo siyang presidente, grabe ang dasal ko. Sabi ko, Panginoon, help me to be humble. Kasi ayaw ko ayaw ko yung madala ko. Kaya, I stick to my old friends. Hindi ako, marami yun noon na nag-iimbita porket naging presidente na siya, si ganito, ayaw ko na lang bagitin. Di ba, ayaw ko na lang bagitin, pero nag-iimbita. Hindi ho ako ganun na tao. Kaya nagtatago ako kasi ayaw kong maimbita sa kung saan-saan na ayaw kong puntahan. Ayaw kong makipagplastikan. Buti pa dito. Alam ko, totoo yung kaharap ko. Yun. Alam mo, ito isang bagay na sikreto talaga ni Pangulo. Imaginein mo kung social climber ito. Hindi, imaginein mo na lang kung si Pangulong Duterte merong partner na social climber. Mantakin mo, champagne! Pakihawak yung champagne ko. I'm a New Yorker! Imaginein mo gano'n ang asawa ni Pangulong Duterte. Baka ang gulo ng administrasyon ni Pangulong Duterte, di ba? Hindi Simple lang din kasi yung niya kasama niya Yung partner niya, simple lang din. Kaya din naman, ganito na lang katindi yung tagumpay na nakuha ni Pangulong Duterte kasi simple rin yung kasama niya. Pareho sila. Kaya tinan mo, pansinin mo yung yung sa administrasyon ngayon. Puro party, 'di ba? Puro travel abroad hanggang sa nasasangkot na ngayon sa pag-overdose ng pulburon, 'di ba? May mga video lumabas, 'di ba? Yung sinasabi nga ni Loren Badoy nung panahon ni Pangulong Duterte pag kumakain sila sa Malacanang. Simpleng pagkain lang. Pero nung natapos na yung administrasyon ni Pangulong Duterte, buffet ng pagkain daw, puro steak. Diba? Pinagiba pa yung dating presidential house. Pinapalitan, ginawang resort ng bagong administrasyon. So makikita mo talaga yung kung paano mamuhay yung mga simpleng tao na kontento na sa buhay. Unlike sa mga talagang social climber na sinasabi nga ni Banat Bay, na talagang nagpapa-impress na kailangan sila yung nasa taas, sila yung kailangang sambahin ng mga mamamayang Pilipino. Pareho sila. Simple si Pangulong Duterte, humble din itong si Ma'am Hanelet. Buti pa to. Palakpak. Yo. Pag sinabi mo, pangit ka, Hanelet. Sasabihin nyo, di ba? Ayaw ko nang bahala na yung hindi, ang karamihan ngayon, ma'am, nung panahon ni former president, pareho din sila, magalang. Si Pangulong Duterte, ganyan yun Akala kasi ng iba babaero si Pangulong Duterte na yung bastos, yon. Yung pagiging parang niya, lang yung pang public appearance lang yun. Pero sa personal, pag babae kausap niya, ma'am, yung mga lalaki, sir. Ganun po si Pangulong Duterte. Kaya din yung itong partner niya, na-adapt din yun. Bantakin mo ilang beses sinabing ma'am. Puntot. Bigla ka na lang magulak. Kaibigan ba namin to? Bakit biglang nandyan na lang, di ba? Ngayon, ma'am. Kilala ko yan. Yan ba yung mukhang mangga? Biglang naging kaibigan. Ito, binabanatan na dito ni Ma'am Hanelet. Alamin nyo lang o hulaan nyo na lang kung sino yung tinutukoy dito ni Banat Bay na parang alam niya kung sino yung sinasabi ni Ma'am Hanelet na sabi nga ni Banat Bay, diba? Mangga. So may clue na kayo kung sino yung mangga na tinutukoy dito ni Banat Bay. Kaibigan din naman yun yung kaibigan dati. Wala na sila, ma'am.
Okay lang, ganun talaga. Ganun talaga. Okay lang yung wala na. Ang problema, gawaan ka pa talaga ng masama. Kagaya ng ginawa nila ngayon kay former President. Ayun. Alam mo, ma'am, hanggang ngayon para sa akin parang bangungot. Kasi kidnapping talaga yun eh. Hindi ko akalain na pwede ka palang tanggalin, ilipad ng ibang bansa na wala kang passport. Kasi nung time na yon, miski nagaling kami sa Hong Kong, yung yaya ni Kitty yan na yaya ni Mira ngayon, that means 21 years na siya sa amin. Sabi ko, kasi ilang araw ng absent, binook ko na yung flight nun pabalik ng Davao. So, ibang gamit namin, dinala na niya. So, kaya nung nagtaka ako, sabi ko, nung nandun kami sa Villamor, ma'am, paikot-ikot ako. Ako ang lumalabas eh. Natulog na lang si PRD noon kasi maaga yung flight namin. Natulog siya doon sa sofa. Nakita niyo yung litrato noon, di ba? Sa sofa siya natutulog. Ako, labas ako dito sa exit na to, labas naman ako doon, di ako mapakali. Kasi gusto kong malaman anong mangyayari, ano ba talaga? Yan pala yung tunay na kwento na sinasabi ni Torre. Paano kayo mawawala ng passport? Galing kayo sa Hangkang. Kasi nga, may mga aid po sila na pinauna na yung passport kasi nga, pinauna na yung mga ibang gamit. Okay? Pinauwi na sa Davao. So, literal na inilipad etong mga sila Pangulong Duterte, pati yung kanyang nurse at saka yung kanyang security, nang walang passport. Nakuha ninyo? So talagang hindi dumaan sa proseso. So, illegal talaga yung pagbiyahe nila. So, kumbaga parang lumalabas na parang TNT sila dun sa Netherlands. Kasi wala silang dokumento eh. Aside lang dun sa, 'di ba, sa dokumento na hawak daw ng ICC tsaka ng Interpol. Ano ba yung number one requirements kapag sasakay ka ng eroplano o magbibiyahe ka ng abroad? 'Di ba, passport? Second, yung visa, dahil may mga bansang nangangailangan ng visa bago ka makapasok doon sa bansang 'yon. Sabihin na natin tinanggal na lang yung visa dahil nga sa ICC. Pero yung passport, napaka-importante niyan. Kahit nga may tourist visa ka, may bansang hindi tumatanggap ng visa, as long as meron kang passport o hindi, kung wala kang passport hindi ka makakarating doon. Pero dito ibiniyahe nila, lalo na si Merjaldea, 'di ba? Wala silang visa. Lalo si Merjaldea, 'di ba? Wala naman siyang transaction sa ICC. Pero binitbit siya ron. So ibig sabihin illegal din yung pagpunta niya sa Netherlands. Tapos yung inaresto siya dahil sa obstruction of justice. Pero binitbit siya sa Netherlands. Hindi dapat dinala siya rito sa local police station para sampahan ng kasong obstruction at dadalhin sa prosecutor, 'di ba? Para doon hayinan ng kasong obstruction. Pero hindi. Binitbit nila lahat sa Netherlands na walang anumang dokumento. Itinaka, saka nakakita ng ganun. Di ba pagka ikaw ay ililipad, matik yan. Maging ikaw ay akusado at ililipad, dadaan ka sa immigration para ipapakita mo pa rin yung passport mo. Ito talagang literal. Wala silang passport kasi pinauna na nila. Talagang inilipad pa rin. Wala talagang due process. So yung isang lawyer doon, tinanong ko, sabi ko, attorney, anong papeles na? Sabi niya, ma'am, ayaw ipapasok ang papeles para document yun na pirmahan niya para madala sa Supreme Court. So, tapos sabi niya, attorney, paano yan? Halika, labas tayo, kunin natin. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, nagawa ng paraan. Meron daw kaya pala matagal, kasi ang kapal, ganito kakapal. Hindi ako mapakali, tulog kasi siya Ikot ako dito, nagtaka ako, bakit may eroplanong maingay sa labas? Na umaandar, hanggang umaga yun, magmula pagdating namin doon, hanggang gabi na yun. So, yun, nung napuslit ko, yung napirmahan na niya yung document,
Di ba kita nyo nang nangyari? From paglabas namin, di ba kitang wala namang, sino ang hindi nakakita nun? Sino ang hindi nakakita? Lahat, di ba? Napanood nyo lahat, di ba? Di ba? Nasa social media lahat. Oh, di ba? Alam ng lahat, di ba? Oh, alam ng lahat. Siguro gago lang yung walang nakaalam ng noon, di ba? O nagtatangat. So, ibig sabihin, yung ambassador na ano, yun yung walang alam eh. So, nagtatanga-tangahan yun dahil siya mismo nandun sa insidente, nandun siya mismo buong oras na dumating si Pangulong Duterte is kasama siya. Pero wala siyang alam. So, tatanga-tanga yung ambassador na sinasabi ni Ma'am Hanilet dito. Tatanga-tangahan, di ba? Nagtatanga-tangahan. So, yun, alam nyo, ma'am, paikot-ikot ako noon. Ang anak ko, sinasabi na sa akin, ma, lunch na, kumain ka muna. Hindi ko kaya lununin, ma'am. Hindi ko kaya lununin. Kasi natakot na ako dun sa nangyari kila pastor. Alam ko anong gagawin. So, tumatakbo na yung isip ko. Hindi ako mapakali. Labas ako. Tinawag ko yung isang kasama namin na retired, retired policeman yata yun siya. Halika, samahan mo ako nung nandun na yung document. Mga past 2:30, sumakay kami dun sa sasakyan, kailangan ilabas ko yung document. Inabot ko kila Senator Bongo para madala sa Supreme Court. Tapos yun yung nakita nyo sa video na sinasabi ko, notary lang, di ba? Yun, kasi ayaw na nila, sumakay si Senator Bong, ayaw na nila papasukin yung sasakyan. So kaya yon, bumalik ako doon sa loob, hanggang gabi na, pinapakiusapan namin, sabi ko, di ba, narinig nyo, maawa, miski awa na lang, 80 years old. Di ba, miski awa. Wag na yung pagmamahal, awa na lang. Hindi nyo na nirespeto eh. Miski awa na lang, sabi ko ganon. Doon sa yung lalaking mukhang ewan ko. Sabi ko, miski awa na lang. So, hindi siya, walang nangyari, di ba? Hanggang kinuha siya. Tapos kasi pinapalibutan nila kami eh. Hindi makakilos. Hanggang ganyan lang yung hindi ka makaganyan kasi nandyan sila eh, dikit na dikit eh. Hindi ka makasipa. Nung nakita niya na naharas na kami ni Kitty kasi ginagano na nila, hiniwalay na nila si Veronica sa akin eh. Kaya sabi ko, balik niyo yung anak ko. Sabi ko ganon, di ba? Pati ako, nakita niya, gumanyan na si former president. Gusto niya magpaposas. Sabi ko, wag, masakit yan. Sabi ko, wag. Wala na, nagkusa na lang siya. Kumusa na lang siya pumunta doon. Kaya, sigaw na lang ako, bong. Sabi yung mga lawyers, para samahan kasi pinipigilan kami eh. Wala na talaga akong magawa. Kaya ayun, nung time na bago pa lang, di ba, bago pa lang kami bumaba ng eroplano, gusto niya na kami pauwiin. Kasi ayaw niya makita ng anak ko ni Kitty. Pero sad to say, nakita niya talaga. So yun, natangay na siya. Biruin mo, ilang oras kami doon? 10 oras ba kami? 10 oras kami. Di ba? Tapos, may isang paek-ek. Yun! Patay tayo dyan! 10 oras kami doon. May dapat ginawa ka. Si Paek-ek! Si Paek-ek. Sino kaya yung Paek-ek na yan?
Sige nga, kung alam niyo yung tinutukoy na paek-ek, pakilagay nga dyan sa baba. 10 oras kami doon. Etong si Paek-ek hindi dumating. Na meron naman siya magagawa. Yan yung sinasabi ko noon eh. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko noon. Bakit hindi? Sa tingin nyo ba kung lumusob si Paek-ek, pipigilan siya ng mga pulis doon? Baka batukan niya yung mga pulis doon. Kung gusto niya, baka nga si Tori kalad ka rin niya pa eh. Sa tingin nyo kakalad ka rin ni Tori si Paek-ek? Gusto niya ba malintikan doon sa kapatid? Pero hindi niya ginawa. Gagawin niya pagkatapos na tapos na ang lahat. Asan pa yung paek-ek mo? Inang niya, no? Di ba? So siguro naman kilala nyo na kung sino yung tinutukoy dito ni Banat Bay na paek. Kasi may punto nga naman siya, di ba? May authority siya kung tutuusin kasi nga malapit sa presidente. Hindi naman natin maikakaila yun. So, paano yung respetong ibinibigay nila sa presidente, pwedeng ibigay doon sa taong sinasabi ni Banat Bay. Pero sa 10 oras na yun, hindi dumating. Pwedeng sabihin, nasa Ilocos siya. Oo, nasa Ilocos. Ilang oras lang ba biyahe papuntang Maynila? Kung gagamit pa nga ng chopper, mas mabilis. Pero asaan? Asaan yung paek-ek na tinutukoy dito ni Ma'am Hanilet? May dapat nagawa ka. Alam mo yung anak ayaw papasukin. Right? Yun ang anak eh. Wala na. Hindi na miskin hindi lawyer. May ano ka, may hand ka dun eh. Kasi related sa iyo yung nakaupo. Yun. Diba? Ayaw na lang niyang pangalanan eh. Pero kapatid mo yung nakaupo, paek-ek. Pero wala ka ginawa. Maraming lumipas na maraming abuses. So, doon na lang sa KOJC, maraming abuso na nangyari doon eh. Alam ko yun eh. Diba? Gets nyo? Ang ganda ng ni Madam dito. Sapul talaga eh. Ito yun eh. Diba? Ang tagal na nang-aabuso ng iyong kapatid. Wala kang ginagawa. Puro ka pa ek-ek. Doon na nga lang sa KOJC, tameme ka eh. Tameme ka. Tas ito, porket kampanya na, porket nandun ka na sa bingit ng pagkatalo, tsaka ka ngayon nagdadaldal. Tsaka ka nagpapa-ek-ek. Kaya tanga na lang talaga ang boboto dyan. Tanga kayo. So yan, comment down below kung sino yung paek-ek na tinutukoy dito ni Banat Bay at ni Madam Hanilet. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.